Ayan. Dear teachers, nakikita po ako, pa-thumbs up naman po kung nakikita po tayo. Or pwede po kayong magsalita, no? Kung okay na po ba tayong mag-start? Or okay na po ba yung mga presentation natin? Audible na po ba ako? Clear na po ba yung boses ko para maintindihan po natin at malinawan tayo sa ating discussion tonight about sa malayuning komunikasyon at pananaliksik. Okay? Dear teachers, okay na po ba? Pwede po kayong magsalita, dear teachers. Ma'am Judy, okay na po ba, ma'am? Hello po, good evening. Pag-uusap ba ako? Yes, sir. Okay na po, sir. Loud and clear po. Okay po, okay. So bago po ang lahat, dear teachers, no, last meeting, wala po akong nakasama, no, napakalungkot po ng first review lecture ko, first review session natin with regards to Filipino sa ating majorship, no. Last meeting kasi wala po ako nakasama, wala po man lang sumasagot sa mga tanong ko, wala po bang sumasagot sa mga presentation natin. Wala man lang nagtatanong last meeting, no. So sana ngayong oras na ito is maging interactive po yung presentation natin, yung review session natin, para mas maintindihan po natin na maputi at malinaw kung ano nga ba talaga yung mga pag-aaralan natin. Ano yung mga kailangang talakayin natin patungkol sa asignaturang Filipino, particularly sa majorship natin kasi sabi nga po natin, no, napakahirap, napakadaming nagsasabi na, Sir, ang hirap ng review ng Filipino. Sir, ang dali-dali po ng review ng Filipino. Sabi ko nga, as a lecturer and as a reviewee before, no, mahirap po talaga i-take ang board exam lalo na kapag wala tayong preparation, no? Napakahirap pong i-take ang board exam lalo na kapag hindi natin alam yung mga basic concepts, yung mga techniques kung paano natin tatapusin, paano natin sisimulan yung board exam. The teachers, ang kailangan ko lamang po ngayong oras na ito ay yung attention, ang inyong focus, ang inyong interest sa pakikinig. Then please lang, dear teachers, kapag may maingay po sa mga katabi natin, pwede bang patahimikin muna natin sila? Naintindihan? Okay? Focus muna natin yung attention natin, ibigay muna natin yung attention nyo sa akin kahit sa maikling panahon lang. Naintindihan kahit hindi ako binibigyan ng oras. Charot. Joke lang. Okay? Muli, ako nga po pala si Ginoong Javen Perez, no? Pwede niyo akong tawagin Coach JV in short. Ako ay nagtapos sa Pamantasang Estado ng Isabela. Obviously, ako ay galing pa po o taga rito po sa probinsya ng Isabela. Ako po ay nagtapos sa ako po ay kumuha ng kursong Bachiller sa Sekundaryang Edukasyon at patuloy na nagpapakadalubhasa sa mayoryang Filipino. Okay. Dear teachers, ready na po ba tayo? Mga susunod na LPTs, ready na po ba tayo for review session natin tonight? Pwede pa tayo sumagot na, yes po, coach. Ready na po ako. Okay, simulan na natin sa unang bilang. Ayun, yes po, sabi ni Ma'am Charmaine Jade. Ma'am Charmaine Jade, yes po. Si Ma'am Charmaine lang po ba ang student natin tonight? Ha? Nasaan po yung iba? Baka pwede pong sumagot po tayo. Yes po, yes, we're ready, ready na. Sabi naman ni Dean, Teacher Dean. How about the others? Nasaan po yung iba? Gusto ko masaya lang tayo tonight, yung teachers, para masaya, mabilis nating ma-absorb yung mga lesson natin, yung mga pag-uusapan natin tonight with regards sa Filipino major. Sabi ko nga sa inyo yung teachers, nagdaan din ako dyan bilang estudyante, bilang isang reviewee sa isang review center, and who knows, no? Later on, kayo naman po yung magsasalita rito. Kayo naman po yung nagbibigay, kayo naman po yung nagtuturo sa mga future licensed professional teachers natin. Okay, ready na tayo sa unang bilang. Pa-shout out din si Dean Sir sa TikTok. Daming viewers. Hehehe. Okay, magandang gabi po sa mga nasa TikTok natin, mga TikTok viewers natin, mga Facebook viewers natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Simulan na natin sa unang bilang. Okay, sabi dito, ang tanong, anong uri ng pangugnay na bibilang ang na at na? Idagdag na rin natin ang G. Okay? Anong uri ng pag-ugnay na bibilang ang na at ng at G? A. Pangatnig. B. Pangangko. C. Pangukol. And letter D. Pamukod.
Dear teachers, no? Ito yung technique natin, isang technique natin when we're taking the board exam. Tatandaan po natin, particularly sa major shift sa Filipino, tricky yung mga question natin, no? So, maswerte lang tayo kapag ang board exam natin sa major shift ay, ang format niya ay parang sa general education, talagang mamanihin yung board exam. Pero sabi nga natin, kung ang questions tricky, ano ang gagawin natin? Okay? Idaan natin unang-una sa technique. Ano ba yung technique na unang gagawin natin? Intindihin nating mabuti kung ano yung tinatanong. Hanapin natin yung clue words natin, yung key points natin mismo doon sa stem ng question. Okay, tatandaan po natin, ano ba yung keywords natin? Ano ba yung key points natin dito sa question number 1? Ang, na, at ng, at G. Letter A po ba ang sagot natin? Sino po nagsasagot ng letter A? Dear teachers, pakitype naman po yung mga sagot natin. Okay, sino po sumasagot ng letter A? Sino naman po sumasagot ng letter B? Pang-angkop? Sino naman po dito ang gumagamit ng, ay sumasagot ng pang-ukol? At sino naman po rito ang sumasagot ng pamukol? Dear teachers, okay? Ang tawag sagot po natin dito sa unang bilang ay pang-angkop. Sorry, pang-angkop po yung tamang sagot natin. Okay. Bakit po sir hindi po pangatnik ang sagot? Bakit hindi po pang-ukol? Bakit hindi pamukod? At bakit pang-angkop po, dear teacher? Yung sagot natin. Teacher, sabi po sa rasyonale, mula sa pagpapaliwanag, mula sa pagpapakahulugan, ang pang-angkop ay ginagamit sa pag-ugnay o pag-uugnay ng mga salitang naglalarawan at inilalarawan. Okay, so Filipino, ikaano na ba itang alternative derivative mode? Ikaw na ba itang module 4? Okay. Kapag sinasabi natin, no, ang pang-angkop, ito yung paggamit natin na ng G. Ang NA, ang NG, at G. Dear teachers, ano ba yung sinasabi natin dito? Pangatnig. Kapag sinasabi natin na pangatnig, ito yung ginagamit para sa pag-uugnay ng dalawang sugnay. Remember, dear teachers, meron tayong dalawang sugnay. Tama, ang sugnay na kapag-isa at ang sugnay na di na kapag-isa. Tatandaan niyo po yan, sa pangatnig, meron tayong sugnay na kapag-isa at sugnay na di na kapag-isa. Ano ba yung sinasabi natin na pang-ukol? Ang pang-ukol po ito yung ginagamit natin para ipakita, no, yung relasyon mismo ng sino? Relasyon natin? Relasyon ng pangalan. Okay? Ipakita ang relasyon ng pangalan sa ibang salita sa isang pangungusap o sa loob ng isang pangungusap. Yun po yung sinasabi natin na pang-ukol. Dear teachers, ano naman po sinasabi natin na pamukod? Teachers, pag sinasabi naman po natin na pamukod, ito po yung paggamit natin ng ni. Okay? Pagpili o pag-uugnay halimbawa ng o at ng ni. Halimbawa sana, ni katiting, ni sampal, hindi siya nakatikim sa akin. Ni panloloko, hindi siya nakaramdam sa akin. Naintindihan? Yun po yung sinasabi natin na pamukod. Meron pong ni at meron pong o na ginagamit. Ang pinag-usapan po natin doon ay pamukod. Ang tamang sagot natin for question number 1 would be letter B, pang-angkop. Na, ng, G. Tatandaan nyo po, pag pang-angkop, banggitin nyo lang, na, ng, G. Pang-angkop po ang pinag-uusapan natin dito. Okay, number 2 question tayo. Ang digmaan ay tulad ng halimaw na sumisira sa bawat madaanan. Ang digmaan ay tulad ng halimaw na sumisira sa bawat madaanan. Ano ba yung ano ba yung hinahanap nating sagot dito? Okay? Letter A, pagbibigay katauhan. B, pagtutulad. C, pagwawangis. And letter D, pagmamalabis. Ano kaya yung hinahanap natin na sagot for bilang number 2? May sumagot dito, letter B, si Ma'am Charmaine. How about the others? No? Tingnan nga natin di teachers, nasaan po yung iba? Ano kaya sagot natin for number 2? Sabi ni Sir Arjun, letter C daw po. How about the others? Nasaan yung iba, other teachers? Kaya gising-gising, dear teachers, no? Makipag-socialize tayo, makipag-cooperate tayo, makipag-participate tayo para maintindihan natin ng mabuti. Ano yung pinag-aaralan natin tonight?
Remember, kapag ikaw ay sumasagot dyan sa upuan mo, kapag ikaw ay sumasagot dyan ngayon sa kinaroroonan mo, teachers, hindi malayo may papasa mo ang board exam ngayong March 2025. Okay? Ang sagot natin for number 2 ay letter B, ang pagtutulad. Ano ba yung clue natin kapag pagtutulad ang pinag-usapan? Sa stem ng question, meron ditong tulad. No? Meron siyang ginamit na tulad na. Okay? Mula sa pagpapaliwanag sa ating rationalization, no? Ang pagtutulad ay isang paghahambing ng dalawang magkaibang bagay na ginagamitan ng mga pariralang katulad na. Dear teachers, tingnan nyo nga sa question kung meron bang tulad na. Meron po. Meron din tayong ginagamit na gaya ng at iba pa. Idagdag na rin dito yung parang. Okay? Parang. Yun po yung sinasabi natin na pagtutulad. Pag sinasabi kasi natin na pagbibigay katauhan, tatandaan niyo po lagi. Ano po yung ibang tawag sa pagbibigay katauhan? Ito po yung personification sa Ingles at meron tayong ginatawag na pagtatao naman sa Filipino o sa tumbas na Filipino. Pagbibigay katauhan, personification, or pagtatao, pare-pareho lamang po ang ibig sabihin niyan. Ano ba ibig sabihin ng pagtatao? Yung binibigyan mo ng buhay ang isang bagay na hindi naman niya talaga, binibigyan mo ng buhay yung isang bagay na wala naman talagang buhay. Halimbawa sana, sumasayaw ang mga puno sa daan. Sumasayaw ang mga puno sa kalsada. Okay? Totoo bang sumasayaw ang puno? Aba naman nakakatakot kapag ako'y dadaan ngayong gabi dyan sa kalsada, tapos biglang sumayaw yung puno. Anong gagawin ko? Baka sisigaw ako, baka tatakbo ako ng mabilis. Naintindihan? Okay, yun po yung sinasabi natin na pagbibigay katauhan. Lumipad ang tsinelas papunta sa akin. Talaga naman, nakakatakot naman yung tsinelas na yan, lilipad sa iyo. Baka naman tatakbo ako at sisigaw ulit ako, no? Pag sinasabi natin na pagbibigay katauhan. In short, binibigyan mo ng buhay ang isang bagay na in reality, wala naman talagang buhay. Okay? Parang yung relasyon nyo, wala nang buhay, binibigyan mo pa ng buhay. Okay? Char lamang po yun. Okay. Letter C, pagwawangis. Coach JV, ano po ibig sabihin ng salitang pagwawangis? Pag sinasabi natin ng pagwawangis, dear teachers, ito po yung direktang pagtutulad na kung saan hindi mo ginagamitan ng parang, hindi mo ginagamitan ng katulad ng, hindi mo ginagamitan ng kagaya ng. Okay? Yun po yung sinasabi natin na pagwawangis. Ay Coach JV, ano naman pong ibig sabihin ng pagmamalabis? Okay? Pag sinasabi natin ng pagmamalabis, dear teachers, ito po yung exaggerated, no? Ma-exaggerasyon na sinasabi natin. Nadurog ang puso ko nang makita kung may kasama kang iba. Talaga naman. Kung nadurog ang puso mo, malamang patay ka na. Naintindihan, dear teachers. Okay? Huminto ang mundo ko nung nakita kong may holding hands kang iba. Ay talaga naman ang OA. Okay? Sa madaling sabi, OA po pag pinag-uusapan natin ang salitang pagmamalabis. Okay, next. Number 3, ang Cebuano, Tagalog, Ilocano at Waray ay mga halimbawa ng alin? Ang Cebuano, Tagalog, Ilocano at Waray ay mga halimbawa ng blanco. A, pambansang wika. B, dialekto. C, pansin natin? Pidgin. And letter D, idiolect. Ano po kaya ang tamang sagot natin, dear teachers? Ayan, nasa pa yung mga sumasagot dyan? Iisa lang, dadalawa lang ang estudyante natin ngayon. Okay, yung mga sumasagot dito, matik, papasa na talaga sa board exam this March 2024. Okay, tingnan natin. May sumasagot ng B, may sumasagot ng B, hati yung sagot natin. May sumasagot din ng letter C. Talaga naman. Ano kayo tamang sagot natin dito, dear teachers? Okay, balikan natin. Ang tamang sagot natin, 4. Number 3 ay very good, no? Dialecto po, dear teachers, ang tamang kasagutan natin. Dear Coach JV, bakit naman po dialecto ang sagot natin? Okay, dear teachers,
Okay, sasabihin ko lang, ibabahagi ko lang sa inyo, gusto kong i-share ang experience ko when I took the licensure examination for professional teachers sa majorship po and at the same time po sa general education. Dear teachers, pag-aralan po natin mabuti yung iba't ibang antas ng wika. Okay? Pag-aralan natin mabuti yung iba't ibang antas ng wika at iba't ibang variety ng wika meron tayo. Okay. Dialekto. Ano ba yung sinasabi na dialekto? Tatandaan niyo po lagi ang salitang heograpiko. Hindi ko po makakalimutan ang salitang heograpiko kapag ang pinag-uusapan ay dialekto. Kasi dear teachers, yan po mismo yung termino, yung salita na lumabas po sa board exam nung time namin last year, okay? 2023, okay. Yan po mismo yung salitang lumabas. Pag geographico ang pinag-usapan natin, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, isagot mo na agad si dialekto. Okay, ano man po sinasabi natin na pambansang wika? Dear teachers, ano naman po sinasabi natin na pambansang wika? Ang pambansang wika po natin, huwag niyo pong kakalimutan ang salitang LF. Ano yung LF? Sir, looking for alin? Jowa? Pinag-uusapan natin dito, hindi po, dear teachers. Okay, ang pinag-usapan natin, pag pambansang wika, tatandaan niyo po lagi ang code na LF. Pag sinasabi natin na LF, ito po yung lingua franca. Okay. Lingua franca po ang pinag-uusapan natin kapag pambansang wika. Ito ang lingua franca ng Pilipinas na kung saan pag sinasabi natin na lingua franca, ito po yung nag-iisa, natatanging wika na ginagamit sa isang bansa. Ano bang lingua franca ng Pilipinas? Sir, Filipino. Yes, Filipino po ang lingua franca ng Pilipinas. Ano naman po ang lingua franca ng Japan? Meron po silang Nippongo o Nihongo, sir. Okay? Yun po yung tinatawag natin na lingua franca o pambansang wika sinasalita sa isang bansa. Tatandaan niyo po yung lumabas po siya sa Gen Ed, lumabas din po siya sa majorship. Okay. Sir, ano man po yung ibig sabihin ng pidgin? Ano ibig sabihin ng pidgin, dear teachers? Ang pidgin ay kabilang siya sa variety ng wika. Anong ibig sabihin ng pidgin? Ito po yung pinaghalong salita mula saan? Sa pinaghalong mga wika. Okay, ang pidgin po ay pinaghalong wika. Okay? At pag sinasabi naman natin na idiolect, ang tatanda nyo lamang, pag idiolect ang pinag-uusapan natin, ID. Ano yung dalawang letra na bumubuo sa idiolect? Ang nakikita nyo dyan, ID, ang letter I at ang letter D. Anong ibig sabihin nun, Coach JV? Tatandaan nyo po lagi ang salitang identidad or identity. Okay? Identidad or identity. Yan po yung pagkakakilanlan sa isang tao na kapag binanggit mo ang kanyang laging sinasabi ay tatatak sa iyo, ay, si ano to? Ay, si Vice Ganda to. Ay, si Rufa May Quinto to. Halimbawa sana, no? Kay Rufa May Quinto, ano ba yung laging binabanggit ni Rufa May Quinto para makilala natin siya? Go, go, go! Todo na to. Naintindihan? Kayo na yun. Ay, kay Rufa May Quinto yun. Ano pa? Ang buhay ay weather-weather lang. Pag sinasabi ang buhay weather-weather lang, kanino galing yon? Kay Kuya Kim. Ano pa? Lumipad ang aming tsinelas. Tama po ba? Kanino yon? Kay Corina Sanchez. Yun po yung sinasabi na idolek. Yun po yung pagkakakilanlan. Yun po yung identidad ng isang tao. Na kapag binanggit mo yung mismo yung kanyang sinasabi, tatatak sa isipan mo at maalala mo na, ay si ano to? Ay si ano yan? Ay si ganito to. Naintindihan? Ang tawag po natin doon, idiolek. Okay. Next. Kumain siya blank pansit. Blank mabilis. Ano kaya ang tamang sagot natin dito? Kumain siya blank pansit, blank mabilis. A. Ng 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 NANG, at B ng NG, C ng NANG, and letter D ng NANG. Ano kaya ang tamang sagot natin dito, dear teachers? No? As of now, dear teachers, and even my students at grade 12, Diyos ko po, hirap na hirap sila. Ano ba ang pagkakaiba ng NG? At kailan ginagamit ang NA, NG sa pagbuo ng isang pangungusap o pagbuo ng isang
paragraph. Tignan nga natin, dear teachers, ano bang sagot natin for number 4? May sumasagot ng letter D. May sumasagot ng letter A. May sumasagot ng letter E ulit, letter A, letter D, letter A. Ang active ng audience nyo sa TikTok, Sir Admin here ng Leap po. Okay, maraming salamat sa mga viewers natin sa TikTok, ha? Kaya ang saya-saya naman ng gabi natin na to. Sana, no? Hindi lang sana. I am praying you, dear teachers, na this March 2025, maaalala niyo po lahat ng inaral natin, mapapasa po kayong lahat sa board exam. Kasama niyo po ako sa pananalangin, ha? Okay, huwag niyo kalimutan, magsama-sama tayo mula simula hanggang matapos po yung review session natin. Kung bibigyan ulit tayo ni review, no, ni Lip Review Center ng pagkakataon na ma-meet ulit kayo hanggang sa dulo, magsasama-sama tayo ni teachers. Okay, ano pong sagot natin sa number 4? Ang dami kong sabi, no? Okay. Letter A. May letter D. Letter D ba ang sagot? Okay. Ang tamang sagot po natin dito ay letter A. Bakit po letter A, Sir JV? Bakit hindi naman po letter B? Bakit hindi letter C? Bakit hindi letter D? Ganito po kasi yun, teachers, ha? Huwag po tayong malilito. Pasimplihin po natin ang konsepto. Huwag natin pahirapan ang mga sarili natin. Okay? Letter A po ang tamang sagot. Bakit mo pa nasabi, sir, na letter A po yung sagot? Ba't hindi letter B? Ba't hindi letter C? Ba't hindi letter D? Kasi ganito po yun, no? Kapag ang sinusundan ay bagay o pagkain o tao ang gagamitin po natin ng na NG. Huwag po kayong malilito. Kapag ang sinusundan natin ay bagay, pag sinusundan ay tao, okay, ang gagamitin po natin dyan, NG na. Pero kapag ang sinusundan ay pang-abay, no? Pang-abay, ito yung naglalarawan sa pandiwa natin. Okay. Pag kayo malilito ha, kapag ang sinusundan ay bagay, tao, ang gagamitin ng na NG. Pero kapag ang sinusundan ay pang-abay na naglalarawan sa pandiwa, ang gagamitin natin, NaNG. Okay, tingnan natin ang halimbawa natin dito sa question number 4. Kumain siya ng pansit. Okay, ang pansit, pagkain ba to? Oo. Bagay ba ang pansit? Yes po. Naintindihan. Nasaan dito ngayon ang pang-abay natin? Ang kumain o ang mabilis? Ang kumain o ang mabilis? Ang tamang sagot po natin dito, malamang ay mabilis. Mabilis po, ito po yung naglalarawan sa pandiwa natin. Naintindihan? Ang mabilis, ito po yung naglalarawan sa salitang pandiwa natin na kumain. Kumain siya ng pansit. Kaya ano ang salitang pandiwa natin dito? So, kasasabi mo lang po, kumain. Nakukuha, kumain. Okay? Ulitin ko po, kapag NG ang gagamitin, susundan dapat ito ng bagay. Susundan dapat ito ng tao. Kapag naman pang-abay ang sumusunod, gagamitin natin dito ay ang NaNG. Huwag po kayong malilito doon, dear teachers. Okay? Kaya ang sagot natin for number 4 is letter A. Okay, natin naman tayo for number 5. Yes, ang lakas-lakas ng boses mo. Sorry, gising na yung mga kapitbahay mo. Okay? Gising-gising na yung mga kapitbahay ko. Ako lang kasi gising na mga gatong oras. Okay. Number 5. Anong paraan ng paglalahad ng datos ang tatlong sunod-sunod na tuldok upang ipakitang may bahagi na hindi isinam sa sinipi? Okay? Isinama kasi yon, hindi isinam. Nakukuha, dear teachers. Number 5, ulitin ko. Anong paraan ng paglalahad ng datos ang tatlong sunod-sunod na tuldok upang ipakita may bahagi na hindi isinama sa sinipi? Letter A, abstract. B, synopsis. Letter D, ellipsis. And letter D, synthesis. Dear teacher, sagot naman kayo dyan. Ano yung sagot natin for number 5? Dear teacher, ano kayo sagot natin for number 5? Ang saya-saya, no? Saya-saya mag-review, ang saya-saya mag-aral. Na-miss ko nung time ko mag-review. No? Pero syempre ayaw ko nang maulit. Kung mauulit man ako mag-take ng board exam, sana ibang degree naman na. Ipag-grade natin yung new teachers.
Hmm? Ano kayong sagot natin for number 5? Anong paraan ng paglalahad ng datos ang tatlong sunod-sunod na tuldok upang ipakitang may bahagi na hindi isinama sa CNP? Okay? Letter A, abstract. B, synopsis. And letter D, ellipsis. And letter D, synthesis. Dear teachers, ito na yun. Huwag na natin patagalin pa. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa dahil ang pinag-uusapan lamang natin. For number 5, ang hinahanap lamang na sagot sa number 5 ay ako. Hindi, joke lang. Okay? Ang tama sagot natin for number 5 is letter C. Okay? Ellipsis po yung hinahanap nating kasagutan. Naintindihan? Sir, bakit po ellipsis? Ellipsis, synonymous to tutuldo. No? Lumabas po to sa general education at lumabas din po ito sa majorship natin. Kaya sabi ko, teachers, sa pagre-review, dapat kailangan kasama ang dasal. Ipagdasal nyo na maraming lalabas sa Gen Ed, maraming lalabas sa Prof Ed, maraming lalabas sa majorship natin. Okay. Dahil alam niyo ba, teachers, no? Ang dami kong kwento talaga. Nung nagtitake ako ng board exam, kapag nag-focus kayo sa professional education, kapag nag-focus kayo sa majorship natin sa Filipino, teachers, maning-manin niyo po ang tatlo, ang Prof Ed at ang majorship. Kasi po, ang konsepto sa Prof Ed ay parehong konsepto sa Filipino. Partikular na sa mga isem na yan. Kung ano ang konsepto sa Prof Ed, ganun din ang konsepto sa majorship. Dear teachers, hindi po ako nagsisinungaling, hindi po ako nagyayabang sa inyo. Ganun po yung kadalasang ginagawa. Lalo na ngayon, sa Filipino, yun po yung dapat natin paghandaan. Kasi sa Filipino, meron na tayong professional education sa Filipino, no? Yung mga questions doon is under HOTS, higher order thinking skills. Hindi lamang cognition ang pagaganahin, dapat meta-cognition, okay? Sir Raymond Chica, sagutin natin number 5. Okay, ang tawag sa natin number 5 ay letter C, ellipsis. Sir, ano ba ibig sabihin ng abstract? Okay? Pag sinasabi natin na abstract, no, ito yung ginagawa natin particular sa paggawa ng research. Pag sinasabing abstract, tatandaan nyo lagi dyan ang salitang buod. Okay? Pag salitang buod, nabasa, pag salitang buod ang narinig, papasok dapat sa isipan natin, abstract po yan, sabi ni Sir JP. Naintindihan? Okay. Pag sinasabi naman natin na synopsis, ano ibig sabihin ng synopsis? Ito ay buod din po, pero ng maikling kwento. Naintindihan? Okay? Ang abstract ay buod pero sa isang uri ng sulatin, partikular sa pananaliksik. Ang synopsis, buod din po, pero tatandaan nyo, ito ay buod ng isang kwento o ng isang teksto. Naintindihan? Okay. Pag sinasabi natin na ellipsis, ito yung tatlong tuldok na magkakasunod-sunod. Okay? Tatlong period na sunod-sunod. Naintindihan? Okay? Pag sunod-sunod ang period ni Mrs., alam na, naintindihan. Okay. Pag tatlong beses na sunod-sunod ang period ni GM, alam na. Okay? Pero pag tatlong sunod-sunod na period ang naramdaman, naranasan ni BF, baka iba na yan, dear teachers, ha? Okay. Letter D, joke ko lamang po yun. Okay, synthesis. Ano ba ibig sabihin ng synthesis, Coach JV? Okay, pag sinasabi natin na synthesis, ito yung pagsama-sama, no? Pagsasama-sama ng iba't ibang ideya upang makabuo ng tawag dito, bagong kaalaman. Tatandaan niyo po, ang synthesis ay ang pagsasama-sama ng mga ideya para makabuo ng bagong kaalaman. Balikan natin, pag-abstract, buod pero sa isang uri ng sulatin, particular sa pananaliksik. Kapag sinasabi naman natin na synopsis, ito ay isang buod, particular saan? Sa isang uri ng sulatin. Ellipsis, kapag tutlong sunod-sunod na tuldok. At kapag sinabi nating synthesis, buod din ito, no? Pagsasama-sama ng mga ideya para makabuo ng isang bagong kaalaman. Okay, yun lamang po, dear teachers, no? Maraming salamat po. Yan po yung 5 items quiz natin. Okay, score reveal naman tayo dyan. Sino po nakakuha ng 5? May nakakuha po ba ng 5? Hoy, dear teachers, nasan na kayo?
Dear teachers, yung mga nasa Zoom meeting, baka pwede naman po tayong mag-open ng camera para makita ko naman yung mga nagagandahan, mga nagugwapuan yung mga mukha dyan. Hoy, magsilabasan kayo dyan, dear teachers. Nasaan na kayo? 3M, sabi ni Sir Aljun. Sir Aljun, alam mo yan. Congratulations, Sir Aljun. Alam mo, Sir Aljun, no? Actually, nung nagtitik ako ng board exam, I always aim na gusto ko laging mag-top. Gusto ko mag-top 1, gusto ko mag-top 2. Dapat hindi ako mahulog hanggang top 3, no? Lagi ko pong ginagawa yun. Pero alam mo ba, kapag feeling mo kakaunti pa lang yung nakukuha mo, hindi mo na-perfect yung score, hindi ikaw yung highest doon sa review center or during review nyo, ibig sabihin ni teachers, no? Marami ka pang pagkakataon. Yan yung mag-push through sa'yo para mag-review na mabuti. Naintindihan? Sir Arjun, huwag kang susuko, no? Kasama mo ako sa pananalangin. Sama-sama tayo sa pananalangin hanggang maging lisensya tayo. Mula umpisa hanggang sa dulo, sama-sama tayo ni teacher. Si Ma'am Charmaine naman. Congratulations, Ma'am Charmaine. Nakakuha po siya ng 5/5. How about the others? Tatatlo lang. Ma'am Charmy, Ma'am Justin. Okay? Kailangan po ni teachers, no? Sana sa susunod natin na session, sa susunod natin na review session para sa ating komprehensibong balik-aral talakay, sana mas marami pa tayong makakasama. Naintindihan? Para mas masaya naman, para mas interaktibo, mas ganado tayo sa pag-aaral natin. Naintindihan, teachers? Okay? Kasama lang natin lagi ito sa pag-review natin ang panalangin. Okay? Dahil lahat ng sinasabi natin, lahat ng ginagawa natin, lahat ng pagpupursige natin, pagpupuyat natin, luhat pawis natin, naiintindihan, ay nakikita yan na nasa taas. Okay? Kaya, huwag tayo titigil sa pananalangin. At the same time, invite nyo yung mga friends nyo na mag-take ng board exam, na mag-enroll na sa Leap Review Center. Naintindihan? Hindi po kantidad ang pinag-uusapan natin dito. Hindi po ang quantity ang pinag-uusapan natin dito. Pinag-uusapan natin dito, dear teachers, ang family and quality ng review natin. Naintindihan, dear teachers. Okay? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako nga po puli ang inyong lingkuhan, si Ginoong Jven or Coach JV. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, dear teachers.